Magandang umaga po sa ating lahat. As you can see sa atin pong mga ah, papel na hinahawakan, pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa pagiging artist, no? Ng isang tao na hindi masyadong kilala. No? So, the unsung chief artisan. Now, when we say artisan, ito po ay isang artist na gumagawa, no, sa pamamagitan ng kanyang kamay. No? So, ayan. It's either pintor o kaya uukit, no? O mga sabi kanina, mga stone cutters. No? So, titignan natin ang buhay ni Bezalel, no, sa umaga pong ito. Pero sa ating pong pagpapatuloy, tayo po muna ay manalangin, hilingin natin ang paggabay ng Panginoon at ang Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Ama naming banal, narito po kami, nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan, handang makinig at tumanggap ng mga turo niyo po sa umagang ito. Loban niyo po, Panginoon, na maghari ito sa aming buhay at maging kasangkapan ng paglago ng aming buhay spiritual. Mag-usap ka po sa buhay ng bawat isa sa amin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Alright, welcome po sa bawat isa, no? Sa mga nasa taas, no? At mga bisita natin. Welcome po sa ating pong simbahan sa All Generation Church. Now, sino po ba si Bezalel? No? Kahit ako po ay nabubulol, binibigkas ko ang pangalang Bezalel, no? At mayroon pa siyang kasama na si Olohiyab, no? So nakakabulol, no? So sino nga ba ang taong ito? Now, pag tinanong ho tayo, sino si Bezalel? No? May ideya po ba? No, karamihan siguro wala o kasi hindi ganong ka-pamilyar ang kwento ni Bezalel sa bawat isa sa atin. No? So karamihan ay hindi alam o hindi tayo pamilyar sa buhay ni Bezalel. Ngunit si Bezalel ay nagtataglay ng isang pambihirang pagkatawag or calling mula sa ating Panginoon. No? Dahil po si Bezalel ay isang artist. No? So, ayan, si Bezalel. Nakita natin kanina sa binasa natin mga bersikulo kung ano ang mga pinapagawa ng Panginoon kay Bezalel. At hindi lahat ng tao ay siguro kayang gawin ang mga ginagawa ni Bezalel. Naalala ko ho, nung ako ay nasa Palawan, pag may mga church planting po doon, tumutulong ako sa construction, no? Kung Bisaya ka, ang tawag mo dito ay contraction. No? So, construction. At ang opisina ko, no, ay nasa bandang likod at ang hawak-hawak ko ay pala at balde. No? Kasi ako ay hamak na tagahalo lamang ng semento. No? So, kapag tinatry kong ang tawag doon plastering, no? Straight naman kung wala kang salamin nasuot. So meaning, hindi ko kaya yung ginagawa ng iba. No? Hanggang doon lang ako sa paghahalo ng semento. No? And so, si Bezalel ay tinawag ng Panginoon para gawin ang mga bagay na to. At ang mga trabahong ito ay very laborious, no? Napakabigat. No? Just imagine, nagdililok, nag-uukit, no? Mga stone cutting works. So minsan, wala po tayong mataas na pagpapahalaga sa pagkamalikhain at kasiningan gaya ng Diyos. O sa madaling sabi, hindi natin masyadong pinagbibigyan ng kahalagahan o importansya yung arts sa buhay natin. No? And so kung artist ka, no?
At I know someone here na inclined sa arts, ma-appreciate mo, no? Pero kung hindi ka artist, no, hindi mo masyadong ma-appreciate ang arts, no? So ang arts ay maaring hindi mukhang spiritual. No? Art lang naman 'yan, painting naman 'yan, no? Kaya naman, dapat nating malaman na ang Diyos ay nagbigay kay Bezalel ng mga abilidad sa sining. Kahit ang Diyos ay isang artist. No? So, ang ultimate artist natin ay ang Diyos. No? Ephesians chapter 2, verse 10, sabi dyan, "For we are God's masterpiece." So, every artist has its own masterpiece. And dahil ang Diyos ang ating artist, tayo ang kanyang masterpiece. No? Kaya kung titignan mo ang iyong katabi, kaya gwapo at maganda yan, no? Dahil ang Diyos ang artist. No? Imagine, kung hindi artist kung hindi artist ang Diyos, ano na lang kaya yung mukha natin? No? Nasubukan nyo na bang mag-drawing ng tao? No? So, most of us kayang mag-drawing pero stickman kung tawagin. So imagine kung si Lord ay hindi artist, no? Anong nangyayari sa katawan ng bawat isa sa atin, no? So, salamat dahil ang Diyos ay artist. At dahil artist ang Diyos, tayo ay kanyang masterpiece at ang bawat isa sa atin ay espesyal sa mata ng atin pong Panginoon. Unang binanggit sa Biblia si Bezalel sa Exodus chapter 31. Dito po natin makita nung inatasan si Bezalel ng isang mahalagang gawain. Narito ang mga assignments ng Diyos kay Bezalel. Exodus chapter 31 verses 1 to 6, sabi dyan, "See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, son of Hur, of the tribe of Judah. And I have filled him with the Spirit of God, with ability and intelligence, with knowledge and all craftsmanship, to devise artistic designs, to work in gold, silver, and bronze, in cutting stones for setting, and in carving wood, to work in every craft. And behold, I have appointed him with him Oholiab. Now notice the word, I have filled him with the Spirit of God. And so, si Bezalel at si Oholiab ay hindi siya basta ang artist lang. God enabled them to do these kinds of work. Now, Bezalel's name means in the shadow or in the protection of God. So, yun po yung ibig sabihin ng pangalan ni Bezalel. Maaring hindi palaging pinahahalagahan o hindi napapansin yung God-given talent ni Bezalel. And maybe merong mga iba sa atin dito na hindi lagi napapansin. O marahil si Bezalel ay nabuhay na hindi sikat, pero may hidden talent na walang nakakaalam. Well, kaya nga po hidden talent kasi walang nakakaalam. Or it is because he's the one who puts physical form to the ideas of God regarding the tabernacle. May mga instruction ng Panginoon kung paano gawin, pero walang picture. And so, ang task ni Bezalel, because he's an artist, no? Sundin yung mga instruction ng Panginoon and to put picture on those instructions. Dito sa kwento, ginamit ng Diyos ang buhay ni Bezalel para isakatuparan ang kanyang plano. Now, kung titignan natin yung verse na binasa natin, sinabi doon, to devise artistic design. And so God gave Bezalel and his comrades freedom. Kung ano ang kanilang gagawin sa instruction
ng atin pong Panginoon. Bezalel was highly skilled at many crafts because God had filled him with the Spirit of God, especially for God's purposes in design and construction. Alam niyo po mga kapatid, hindi madali ang gawain ito. No? Alam ni Kuya Manny, no? Dahil nandoon siya, no? Sa business na yon. No? Sakit sa katawan, no? Nakakapagod. No? Kaya po, ayoko nang mag-plant ng church. Hindi, joke lang. Pag-pray nyo po, no? Mga darating na, yung mga gawain natin sa Bicol, no? Lalo na sa Sorsogon, no? Sa Matnog, no? Nakapagtayo na ng maliit na kubo doon na kung saan pagtitipunan ng mga kapatid natin, no? Sa pangunguna ni Pastor Oli. God enabled him with abilities, intelligence, knowledge, and all craftsmanship to devise artistic design in gold, silver, and bronze. Bezalel could also cut and set stones and carve woods. And so, si Bezalel parang jack of all trades, no? Ibigay mo sa kanya lahat ng gawain na ginagamitan ng kamay, kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng yan. Napakalawak at napakaraming trabaho ang binigay ng Diyos kay Bezalel. Gayunpaman, hindi siya iniwan ng Diyos nang walang suporta. Pinili din ng Diyos si Oholiab, na anak ni Ahisamak, sa lahi ni Dan upang magtrabaho kasama niya. Ang mga lalaking ito, kasama ang iba pa, doon sa verse 6, ay tutulong kay Moises na magtagumpay o sundin o gawin yung pinapagawa ng Diyos sa kanila. Tinitiyak ng Diyos sa mga manggagawang ito na hindi niya sila tinatawag ng hindi binibigyan sila ng kailangang mga skills. Sinabi niya kay Moises, magagawa nila ang lahat ng inuutos ko sa iyo. Sabi diyan, I have personally appointed Oholiab, son of Ahisamak, of the tribe of Dan, to be his assistant. Moreover, I have given, sabi po ng Panginoon dyan, I have given special skills to all the gifted craftsmen so they can make all things I have commanded you to make. Now, nung pinili ng Panginoon ang mga taong ito para gawin ang inutos nila ng Panginoon sa kanila, sabi niya, I have given. Binigyan sila ng Panginoon. Binigyan ng katiyakan ng Panginoon si Moses at Bezalel kasama ang kanyang mga kamanggagawa na magagawa nila ang bagay na iniutos ng ating pong Panginoon. Ang totoo dito ay binigay ng Diyos ang lahat para maging matagumpay si Bezalel at ang kanyang grupo sa paggawa. Dahil dito, nagkaroon tayo ng kumpiyansa na i-equip tayo ng Diyos para gawin ang mga task niya para sa atin. Hindi ho tayo hahayaan ng Diyos, no, na hindi bibigyan ng abilidad para isakatuparan ang mga gusto niyang gawin natin para sa Kanya. Ang verse na ito ay nagpapatunay din na ang arts at creativity ay mahalaga sa Diyos. Tulad sinabi ko kanina, imagine kung hindi artist ang Diyos, kung hindi artist si Lord, no? Gusto nyo ba yung butas ng ilong nyo ay nakabaliktad? No? So ngayon, maulan, dadala kayo ng maliit na payong, no? Para hindi sahurin ng ilong yung mga ulan na pumapatak. No? And so salamat dahil artist ang Panginoon. Kung ano yung pagkakalikha niya sa atin, perpekto ito. No? Sa Biblia, may mga ilang tao na artist din. Ano po?
So, maaaring gamitin ang arts upang maisakatuparan ang katotohanan sa salita ng Panginoon mula sa Biblia. Now, sino po bang mga example ng artist sa Biblia? Okay, first, si Bezalel at si Oholiab. No? Si Bezalel ay chief artisan. Pangalawa, Paul as tent maker. No? Hindi ho madaling gumawa ng tent. Kailangan ng pambihirang talento para lumikha ng isang tent. No? Kailangan marunong kang manahi. No? Ano pa po? David as a musician. No? Hindi madaling tumugtog. No? Hindi madaling umawit. No? Kaya po hanggang ngayon, hirap akong umawit. No? Kanina, nagpe-praise and worship, sana yung text sa taas, hindi nila naririnig yung inaawit ko. Baka sabihin nila, buti, nagpastor na lang si Pastor Glad. No? Well, sino ba po? Solomon in his creativity in words. No? So napakaraming mga artist. No? At dahil sa kanilang mga likha, dahil sa kanilang mga sining, no? Na express o naihayag ang kalooban ng Panginoon o nangyari o nagawa ang kalooban ng atin pong Panginoon. Now, titigan ho natin ang mga assignments nila Bezalel at Oholiab sa tekstong ito. Mga assignments nila Bezalel at Oholiab ay nangyari pagkatapos sabihin ng Diyos kay Moises na itayo ang sanktuaryo sa Exodus chapter 25 verse 8. Sabi ho dyan, have the people of Israel built me a holy sanctuary so I can live among them. No? When we talk about sanctuary during these times, ibig sabihin nito ay ang presensya din ng atin pong Panginoon. Ang paggawa ng kabanang tipan sa Exodus chapter 25 verse 10, sabi dyan, I have the people make an ark of acacia wood, a sacred chest, 45 inches long, 27 inches wide, and 27 inches high. Inihanda ng Diyos ang lahat ng kakailanganin ng kanyang mga tao para sambahin siya. No? And of course, sa mga succeeding verses ng chapter 31, verse 12, sinabi doon ng Panginoon na observe the Sabbath. Bakit ho? Dahil gusto ng Panginoon na sambahin siya ng kanyang lipi o ng kanyang mga anak. The Lord says to Moses, you are to speak to the people of Israel and say, above all, you shall keep my Sabbaths. For this is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I, the Lord, sanctify you. You shall keep the Sabbath because it is holy for you. So ito po yung mga gagawin ni Bezalel, no, sa preparation, no, ng pinapagawa ng Panginoon na tabernacle. Una, sa mga listahan na pinapagawa ng Panginoon ay ang tabernacle, of course, the Ark of the Covenant, the mercy seat, all the furnishings of the tent, the table and its utensils, the pure lampstand with all its utensils, the altar of incense, no, the altar of burnt offerings with all its utensils, the basin and its stand, the finely worked garments, the holy garments of Aaron, the priest and the garments of his sons, the anointing oil and the fragrant incense for the holy place. So ito po yung task ng Panginoon kay Bezalel at kay Oholiab at sa kanilang mga kasama. Remember, this is the place where God will dwell among His people. This is where His presence will reside. Now, kung ikaw yung artist, gagawin mo ba ito? So, iniisip ko pa lang yung Holy of Holies. No? Baka mag-back out na lang ako. Oh Lord, iba na lang ang gagawa. You see, mga kapatid, for a person to be picked just to do these things speaks a lot. No? May nakita ang Diyos kay Bezalel at sa kanyang mga kasama kung bakit sila ang pinili ng Panginoon. These people were special.
You can also do things for God because you are special in His sight. As a child of God, you are special. Remember, we are God's masterpiece. And so every artist's masterpiece, special para sa kanya yung kanyang masterpiece. So dahil tayo ay mga special na anak ng Panginoon, so kayang-kaya nating gawin ang mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. Sabihan mo nga yung katabi, special child ka daw ng Panginoon. Ng Panginoon. Bezalel's assistant, Oholiab, added his talents as chief engraver and designer and embroiderer in blue and purple and scarlet yarns and fine-twined linens. No? And so, seems to me mga kapatid na ang tunay na mananahi ay hindi mga babae, no? Kundi mga lalaki. No? Nung nagpasyal kami sa bahay ni Aguinaldo, sa likod nun ay may malaking malaking kawa na parang pugon sa ilalim. Tinanong ko po yung guide, para saan po yan? Kasi baka nag-orasyon sila at doon niluluto yung ano. Hindi po. Ang sabi ng guide, dyan po naglalaba nung unang panahon. No? Nilalagay sa malaking, kung ano man yung nandoon, parang kawa sa likod ng bahay ni Aguinaldo, damit, pinaapoy yan sa ilalim, tapos may something na kahoy na umiikot. Mga lalaki daw yung naglalaba nung unang panahon. No? Buti na lang nagbago yung panahon. It seems that nothing is forgotten, mga kapatid, sa Panginoon. God wanted it perfectly just as He wanted. So lahat ng instructions ay nandoon. Hindi natin alam kung gaano ka-eksakto yung design na gustong ipagawa ng Diyos kay Bezalel. Marahil iyon ay nagpapahiwatig na binigyan sila ng Diyos ng puwang upang isama ang ilan sa kanilang sariling idea or creativity. The artist's ideas can work with God to create something, merging God's will and human's free will. The fact that God called these men gives us the message that they will do exactly how God wanted it to be. Dahil kasama nila ang Diyos sa buong proseso. Now, ano po ang matututunan natin kay Bezalel? Now, si Bezalel ay ang pangunahing artist. Okay, si Bezalel ang pangunahing artist ng lahat ng mga paggawa sa tabernacle at sa mga gamit sa loob nito para sa bansang Israel. Si Oholiab ang kanyang kanang kamay. Kumbaga, hand in hand sila sa pagtatrabaho, hanggang dikit sa pagtatrabaho. Magkasama silang bumuo at gumawa habang tinuturuan yung iba pa nilang kasama kung paano gayahin at gawin ang kanilang mga ginagawa. Si Moises, ang pinuno na tumanggap ng salita ng Panginoon at nagsasabi sa mga tao. Ang mga lalaking ito ay ang mga taong hardworking. Kinuha nila ang salita, tinanggap nila ang salita ng Diyos at itinayo at hinubog ang kinabukasan ng bahay ng pagsamba ng Israel. Ito ang mga taong nagtayo ng Kaba ng Tipan bilang sentro ng presensya ng atin pong Panginoon. Si Moises, ang leader na tumanggap ng salita at instructions mula sa Diyos at nagsabi sa mga tao, pinapasa niya sa mga tao yung mensahe ng Panginoon. Sila ay mga men of actions. Sinunod nila ang mga utos ng ating Panginoon. And so, ang encouragement sa atin is, tayo din ay men and women on actions. Ibig sabihin, mga tao na sumusunod sa kalooban ng ating pong Panginoon.
Ito ang mga taong nagtayo ng kabanang tipan bilang sentro ng ating Panginoon. Now, ilan po sa mga natutunan natin sa buhay ni Bezalel? Una, ang lahat po sa atin ay mayroong skills na pwedeng magamit ng atin pong Panginoon. No? Exodus chapter 31, verse 6, sabi ho dyan, "Then the Lord said to Moses, Look, I have specifically chosen Bezalel, son of Uri, grandson of Hur, of the tribe of Judah. I have filled him with the Spirit of God, giving him great wisdom, ability, and expertise in all kinds of crafts. He is a master craftsman, expert in working with gold, silver, and bronze. He is skilled in engraving and mounting gemstones, and in carving wood. He is a master at every craft. I have personally appointed Oholiab, son of Ahisamach, of the tribe of Dan, to be his assistant. Moreover, I have given special skills to all the gifted craftsmen, so they can make all things I have commanded you to make." Now, as God's children, sabi ho ni Charles Stanley, we are not to be observers. We are to participate actively in the Lord's work. Spectators sit and watch, but we are called to use our spiritual gifts and serve continually. And serve the community. No? So, hindi ho tayo mga spectators, mga kapatid. No? Na nanunood lamang. Ang bawat isa sa atin ay in-enable ng Panginoon, binigyan ng Panginoon ng skills, gifts, and abilities, no, for us to use it. No? Kasi hanggat hindi ho natin ginagamit, no, mananatiling walang pakinabang. No? Bawat isa sa atin ay binigyan ng mga biniyayaan ng mga talentong bigay ng Diyos. Kasama na diyan ang bawat isa sa atin, no? Walang exempted dito. Romans chapter 12 verse 6 says, "In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well." Yan pong sinasabi ni Apostol Paul. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Panginoon to do certain things well. No? Ibig sabihin mo mga kapatid, hindi lang para gawin, kundi gawin ito ng maayos. No? So, wala pong spectators, no, na nanonood, kundi ang bawat isa sa atin is expected to use our spiritual gifts, no, and do certain things well. I want to encourage everyone, make use of that gift. No? Hindi po natin pwedeng sabihin na wala kasi akong gift. No? No? Or else kung gusto natin gamitin yung salitang gifted child. No? I-claim na rin natin kung kanina special child. Ngayon, gifted child tayo. Dahil, nag-instill, nagbigay ang Panginoon sa atin, no, ng gift na pwede nating gamitin para bigyan siya ng kapurihan. No? Sabihin mo yung katabi, gifted child ka. Gifted child tayong lahat, mga kapatid, dahil pinuno tayo ng Panginoon ng kanyang spiritual gifts only for the purpose of His glory. Make use of that gift. I thank the Lord that some of us here are with me, no, every Saturday teaching children, no, sa isang lugar dito sa Imus. No? Pwede naman nilang gamitin yung Sabado nila para magpahinga dahil ang mga taong ito ay nagtatrabaho din. No? But they chose to be used by God through teaching children. Maybe God is putting something
in your heart, right now, this morning, use those skills and ability to accomplish God's will. No? Mga kapatid, sabi ng isang preacher, God can, but He will not. No? Kayang-kaya gawin ng Panginoon, no? Pero pipiliin niya, hindi gawin kasi gusto niyang isama tayo. No? O i-involve tayo, no? Sa paggawa, no? Ng kanyang kalooban. No? Kaya naman ng Panginoon in instant, no? To mag-produce ng tabernacle. Pero bakit kailangan niya si Oholiab? Does it mean na limitado ang kapangyarihan ng Panginoon? I don't think so. No? Bakit po? Dahil gusto ng Panginoon na i-involve tayo sa kanyang kaharian. Gusto ng Panginoon na i-involve ang bawat isa sa atin. Dito po sa ating church, no? Gusto ng bawat isa ng mga leader na i-involve ang bawat isa sa atin. No? My prayer is that, no, there will be no spectators in our church na nakaupo at manunood lamang habang ang iba ay gumagawa. Make use of that gift, mga kapatid. Make use of that gift. Maaring hindi ka preacher o leader, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ka kailangan sa kaharian ng Diyos. Gaya ni Bezalel, ang pagtatayo at paggawa ng mga bagay para sa ikalalaluhati ng Diyos ay isang ministry. Hindi naman siya leader. Siya ay craftsman. No? Pero malaki yung role na ginampanan niya. Imagine, siya yung gumawa ng tabernacle. No? Siya si Oholiab at ang kanyang mga kasama. Ang iba sa atin ay tagabukas ng pintuan, no, sa church, ushers, no. Ang iba sa atin ay, di ba, mga shaders. No? Ang iba ay nasa foyer nagbibigay ng tinapay at kape. Iba naman ay nagtuturo. Yung iba ay life group leaders. No? Lahat po yan ay ministry. At lahat po yan ay pantay-pantay sa mata ng Panginoon. Lahat ng yan ay nakakapagbigay ng karangalan sa atin pong Panginoon. Ang end goal po natin is to give glory to our God. When we do things, no, we don't seek recognition and glory para sa atin. Lahat yon ay para sa Panginoon. Kaya po walang atin dito, mga kapatid. Gusto mo bang gamitin ng Panginoon ang skills mo, ang skills na mayroon ka ngayon? No? What skills do you have that God could use? Let us reflect, mga kapatid. Ano ba ang mayroon ako na pwedeng gamitin ng Panginoon? Kung pinapagamit na natin sa Panginoon, salamat. No? At kung sa tingin mo mayroon pang pwedeng gamitin ng Panginoon sa buhay natin, well, ibigay natin sa Panginoon at hayaan natin na gamitin tayo ng ating Panginoon. Pangalawa, you may not lead, but you can serve. Sabi dito, verse 6, moreover, I have given special skill to all the gifted craftsmen so they can make all things I have commanded you. No? So, these people were not mentioned in the Bible, no? Because they were not leaders. They were the one who helps Bezalel. No? And so, we may not lead, but we can still serve. Rick Warren once said, your spiritual gifts were not given for your own benefit, but for the benefit of others, just as other people were given gifts for your benefit. No? And so, when we serve the Lord, and when we let God use us, no, then the community will benefit from it. No? Sila Bezalel ang nagpagal, pero ang buong angkan
up to the time of Solomon benefited from the works of their hands. Maraming manggagawa na tumulong kina Bezalel at Oholiab na hindi kailanman binanggit ang pangalan. They served and brought glory to God without their name ever being mentioned. And so, mga kapatid, siguro maganda ring i-internalize natin ang bagay na to. No? It's okay. No? Si-serve tayo, Panginoon, without yung pangalan natin being mentioned. Maaaring hindi ka nagli-lead ngayon, or hindi ka leader ngayon, pero pwede tayong tumingin sa paligid natin. Pansinin ang iba't ibang lugar kung saan tayo maaring gamitin ng Panginoon. Itananim ng Diyos iyon sa iyo para magamit mo ito. Hindi man mabanggit ang ating mga pangalan dahil hindi tayo nagli-lead, okay lang yon. Yung ibang kasama ni Bezalel, hindi din nabanggit. Kailangan lang nating hayaan ng Diyos, ang Diyos na gamitin ang mga kaloob na ibinigay niya sa atin. Pangatlo, no matter what you do, be sure that we will pass it on. Turo po natin sa iba. Exodus chapter 35, verse 4, and he has put in his heart the ability to teach both him and Oholiab, the son of Ahishamach, of the tribe of Dan. And he has put in his heart the ability to teach. Sa Exodo, ang mga Israelita iniligtas mula sa pagkaalipin sa Ehipto at ngayon ay patungo sila sa lupang pangako. Habang naglalakbay sila sa ilang, inutusan ng Diyos si Moises na magtayo ng tabernakel, isang sanktuaryo kung saan maaring sambahin ang Diyos ng mga tao. Upang maitayo ang tabernakel, tinawag ang mga tao na magdala ng mga handog. No? Likumin yung mga resources na meron sila upang si Oholiab at ang mga kasama niya ay may magamit, no? Para sa mga kinakailangang gawin sa pagtatayo ng tabernacle. Now, nakatuon ang talata sa dalawang individual, sina Bezalel at Oholiab. Binigyan sila ng kakayahang magturo sa iba sa paggawa ng kinakailangan para sa pagtatayo ng tabernacle. So ang phrase na, he has put in his heart, ay nagbibigay diin na ang Diyos ay personal na naglagay ng tungkulin at kaloob na ito sa puso ni Bezalel at ni Oholiab. Sa pagtatayo ng tabernacle, ang Diyos ay hindi lamang naglaan ng mga kinakailangang materyales, kundi in-equip din sila ni Bezalel para sa paglikha nito. So, andun yung mga materyales na inipon-ipon ng mga Israelita. Si Bezalel at Oholiab, tinuruan din naman ang kanilang mga kasamahan kung paano gawin o paano likhain ang instruction ng ating Panginoon. Binibigyang diin ng talatang ito ang kahalagahan ng pagtuturo at pagpapasa ng kaalaman. He put in his heart the ability to teach. Si Bezalel at Oholiab ay hindi lamang mga ekspertong manggagawa, ngunit tinawag din sila upang ituro sa iba ang kanilang gawain o ang kanilang nalalaman. Binibigyang diin ito ang halaga sa pagtuturo at ang pag-disciple, no? Sa mga susunod na henerasyon o pagdi-disciple sa kanilang mga nasasakupan. Sa konteksto ng ating simbahan, binibigyang diin ito ang kahalagahan sa pagdidisipulo at pagtuturo sa iba o sa iba pang mga mananampalataya. Now, mga kapatid, no, alam natin yung mindset na I'll do it myself, no? Minsan madali naman talagang gawin, ang mga bagay sa ganitong paraan, no? Ang hirap kayang gumawa ng mga bagay na maraming
na maraming kasama, iba't ibang ideya. No? No? At yung iba sa grupo, di ba? Leader lang yung gumagawa. No? Mainis ka na lang sa iba na, no? Sabi ay ganda lang ang ambag o pogi lang ang ambag. No? But, no, naintindihan natin ang ganitong mindset. Ngunit ang dalawang lalaking ito, si Bezalel at Oholiab, ay naglaan ng oras upang turuan ang iba. No? Hindi nila alintana ang ganong klaseng mindset. Ginawa nilang mas madali ang kanilang trabaho, ginagawa nitong mas madali ang kanilang trabaho sa katagalan. Imagine kung dalawa lang silang nagtatrabaho, matagal. Mas marami, mas mabilis. Nakatulong ito upang ang mga kapwa nating mananampalataya ay magsimula ring magpagamit at gumawa para sa Panginoon. Kung tuturuan natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya, sila rin ay magsisimulang magpapagamit sa ating Panginoon. Halimbawa, kaming mga pastor ay mawala na dito sa simbahan. No? Maaring maubos kami, no? O mamatay. No? Natin alam. Magpapatuloy pa rin ang gawain dahil may mga na-train ng pwedeng humalili sa amin. No? Diyan naman si Kuya Jordan, Kuya Manny. No? Pwedeng pumalit sa amin. Ito. No? Sa panahon ni Bezalel, mas naging mabilis ang gawain na matapos, no? Dahil mas marami silang gumagawa. Naging mas mabilis ang gawain dahil tinuruan nila yung ibang manggagawa kung paano gawin ang mga bagay na inuutos ng ating Panginoon. Question is, no? What ministry are you sharing with someone? No? Para sa mga bawat isa sa atin, ano ba o saang parte ba ng buhay natin ang itinuturo natin sa iba? O yung gifts, no, na tinuturo natin sa iba. You may do pang-apat, ito po, you may do something great and quickly be forgotten. And okay lang po yun, mga kapatid. Gumawa tayo at hindi tayo makilala. Gumawa tayo para sa Panginoon at hindi tayo makilala. Bezalel only appeared in Exodus chapter 31, 35, and hanggang 38. He is also mentioned in 2 Chronicles, no, when Solomon went to the altar Bezalel had made. No? But yun lang po yun. No? Ang mga hindi gaanong kilalang karakter na ito ay lahat ay napakahalaga. Sa katunayan, nagkaroon sila ng mahalagang papel sa plano ng Panginoon. Just like Bezalel. No? Mahalagang papel niya sa plano ng Panginoon ay siya ang nanguna sa pagtatayo ng tabernacle. Wala akong natandaang may narinig anuman tungkol kay Bezalel during Sunday school. No? Napakahabang taon yon, no? 10 years ako sa Sunday school. No? So, parang hindi na topic si Bezalel. No? Hindi siya ganun kasikat. Hindi man sila kasikat, kasing sikat katulad ni David, ni Solomon, ni Samson at iba pa, ngunit hindi yon nangangahulugan na hindi sila nakalulugod sa Diyos. They performed a great act of service that blesses the people for generation. In fact, sabi ko nga kanina, sa Chronicles chapter 1 verse 15, sabi ho doon, the bronze altar made by Bezalel, no, son of Uri. No. So sa last part on, so Solomon and the people gathered in front of it, in front of that altar to consult the Lord. No? So, hindi man tayo ma-recognize, okay lang yon, mga kapatid. We don't need recognition. No? We're all familiar with the faith chapter sa Hebrews chapter 11, Hall of Fame. Comprises of well-known servants of God who conquered, no, kingdoms, shuttered the mouth of the lions, no, at marami pang iba. At sa dulong bahagi ng chapter 11, meron ding yung tatawag na Hall of Obscurity o yung mga taong hindi kilala o hindi na-recognize.
Isang hindi kilalang grupo ng mga tao na tapat na naglingkod sa Diyos. Sabi sa verse 36 ng Hebrews 11, still others had trials of mocking and scourging of chains. Trial of mockings and scourging, and yes, and of chains and imprisonment. Pero okay lang yun, mga kapatid. Sabi mo kanina, we don't need recognition from the world. Karamihan sa atin ay hindi naging makilala sa mga ginagawa natin. Kahit ang mga ginagawa natin dito sa church, karamihan ang ating pag-evangelize ay personal na lakad at walang ibang nakakaalam. Karamihan sa ating paglilingkod sa Diyos ay hindi makikita at hindi mapapansin. Karamihan sa atin ay hindi magkakaroon ng kwento tungkol sa pagiging leader o may katungkulan. No? And there are people whose names will remain unknown in this life. Sabi nga ng isang kanta, yung missionary anthem, sabi ng lyrics doon, I will preach the gospel, die and be forgotten, as long as God get the glory. And I pray that words will be our anthem. No? We'll die and be forgotten as long as God get the glory. We should know that God remembers our labor of love, that He values our faith, obscure, unsung, unrecorded, unacknowledged service to Him, every bit as much as the stuff that gets published. We can take confidence that we are included in this encouraging statement in Hebrews chapter 6 verse 10. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help Him. Okay lang mga kapatid. No? As long as kilala tayo ng Panginoon. Okay lang na hindi tayo makilala sa mundong ito. Basta ang mahalaga, kilala tayo ng Panginoon. Being famous is not the same as being faithful. The world may not know your name. That's okay. God knows your name. The world may not know your faithful, quiet service. That's okay. God knows your faithful service. Sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, ano ang gagawin mo sa mga talento at kahusayan na binigay sa iyo ng Panginoon? Ano ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon para sa Kanya? Paano ka tinatawag ng Panginoon sa panahong ito para ipakita ang iyong pananampalataya? Sabi ni Henry Blackaby, if you know that God loves you, you should never question a directive from Him. It will always be right and best. When He gives you a directive, you are not just to observe it, discuss it, or debate it. You are to obey it. The church needs you, mga kapatid. Our church needs every one of us. My prayer is that everyone will take part and participate in this ministry. Not just spectate. Because the body of Christ needs you. No? Kita natin sa foyer natin, sa monitor dyan, no? Andyan yung mga ministries available. Pwede nating approach yung membership sa kabilang side. No? Because the church needs every one of us. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, salamat, Panginoon, sa mga salita. My prayer is that every one of us will participate, Panginoon. Dahil ang bawat isa sa amin ay enable mo, binigyan mo, Panginoon, para paglingkuran ka. Bawat isa sa amin ay binigyan mo, Panginoon, para magpapurihan ng iyong pangalan at itaas. Bigyan ka ng kaluwalhatian, Panginoon. Lord, nawa,
bawat isa ay masayang maglingkod at magpagamit sa iyo, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Pwede pong tumayo ang bawat isa. Sa'yo ako ay lalapit, dadamhin ang iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mong di magmamaliw, at tunay kang kamangha-mangha. Pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang.
Panginoon, salamat. Tulad ng mensahe ng kanta, Panginoon, ikaw ay aming susundin. Aming dalangin na ang katagang ito, ang phrase na to, ay patuloy na kumilos sa aming pong mga puso, Panginoon. At magre-resulta ito na really, ang bawat isa sa amin ay susunod. We'll start serving you, Father God. Everyone of us will participate para bigyan ka ng kapurihan, paglingkuran ka bilang aming hari, Panginoon. Because you are our King. Karapat-dapat sa mga subject mo na nag-serve para sa kanilang hari, Panginoon. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to Him be glory in the church and in Christ throughout all generations, forever and ever. Amen. Amen.